Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, William Lai, bagong presidente ng Taiwan, panalo laban sa kalaban niyang pro-China candidate. Diba guys? Yan ang laman ng balita dahil nung Sabado, January 13, nagkaroon ng election sa Taiwan. So, ang Taiwan kasi alam naman natin very controversial. Ito yung bansa na talagang ginikipit ng China. At yung kanilang party guys, o yung kanilang partido, itong ruling Democratic Party, pangatlong beses na pala itong nanalo. Yung huling election, ang nanalo kapartido niya rin, itong si President Tsai Ing-wen. So yung babae guys, di ba, kung napapanood nyo pagka nababalita yung Taiwan, ito yung babae na matapang talaga, hindi nagpapasindak sa China, bagamat maliit na bansa, pero handa silang lumaban sa China. Doon ka talaga magbibilib na talagang mahal nila ang kanilang bansa. Kasi ang China ayaw nilang maging independent o magkaroon ng kalayaan itong Taiwan bilang isang bansa. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na One China Policy. Sakop pa rin sila pero meron na silang ibang presidente. So mahabang ano yan guys, mga dynasty nila, mga mahabang istorya na nung nagkaroon ng civil war dyan, yung mga ibang nasa posisyon dyan na napatalsik, napunta ng Taiwan. Hanggang sa siyempre, kalaunan siguro, na-develop sila. At ito, patunay na sa Taiwan, gusto ng tao yung kalayaan o yung freedom. Kasi pagka nasa China ka, ano yun communist yun, di ba? Komunista sila. Kung anong gusto ng gobyerno, yun ang masusunod. Wala silang karapatan, guys. Pagka pinagbawal, wala. Bawal talaga. So, dahil natikman nila yung kalayaan bilang isang Taiwanese, yun ang nagustuhan ng tao. Actually, ang botante dyan, nasa 20 million. So, ang nakuha nito guys, nasa 72% ang nakuha niyang boto sa tao. So, ibig sabihin guys, talagang lumalaban sila. Ito yung gusto nila. Actually, marami itong naranasan dahil sabi ng China na magkakaroon sila ng problema pag ito daw ang nanalo. Itong si William Lai dahil nga ang ano nito, gusto nila talaga maging independent. Ayaw nilang pasakop sa China. Bagamat bukas sila na makipag-usap, pero ayaw na nilang pasakop sa China. So, naninindigan talaga sila guys, ito yung mga mamamayan ng Taiwan. Sana ganun din tayo sa Pilipinas, di ba? Kasi meron tayong parehong issue dyan eh. Yung Taiwan, di ba, binubuli ng China. Tayo binubuli ng China. Yung Taiwan, sinasakop yung teritoryo ng yung China, sinasakop yung teritoryo ng Taiwan. Tayo ganun din, di ba? Sa West Philippines, sinasakop tayo. So, meron tayong pagkahawig. Pero ang hindi lang natin pagiging pareho o yung pagkakaiba, sa Taiwan, pag nanindigan yung mga mamamayan nila, lumalaban talaga sila, di ba? Wala silang pakialam kay malaking bansa yan. Di ba? Lumalaban sila. Tayo dito, di ba? Meron pa tayong mga kababayan, kumakampi pa sa China. Alam naman natin yan guys, mga vloggers din sila. So yung pagmamahal sa bayan, nahati pa dito sa ating bansa. Sila, di ba, napakaliit na bansa guys. 20 million lang. Pagka kinumpara mo daw yung Taiwan sa Pilipinas, malaki pa yung Metro Manila. Ganun lang sila kaliit. Pero nakakaisa sila. Hindi katulad tayo, 110 million tayo. Di ba? Marami pang kontra. Imbis na yung bayan natin ang ipaglaban, doon pa sila kumakampi. Mga narratives nila, maka-China pa. Alam naman natin yan, mga vloggers na sumusuporta, di ba? At naging supporter. Open book naman to, hindi naman to kasiraan. Mga supporter ni Pangulong Duterte, di ba? Kasi alam naman natin naging pro-China siya. So, dito mo makikita na talaga ang Pilipino ay iba sa mga Taiwanese. Sana nga magaya tayo ng pagdating ng election sa 2025, guys.
mag-ingat tayo sa mga may tatakbong senador dyan, midterm election tayo, yung alam natin mga pro-China guys, na ngayon tahimik sila. Kasi election guys, di ba? Sumasakay sila sa issue na ayaw ng Pilipino. Karamihan naman ayon sa survey guys, talagang mas maraming Pilipino ang ayaw sa China, nabubisit na sa China dahil sa pananakop nga sa atin. Kasama na tayo doon. Kasi nga atin yan sakop yan ng exclusive economic zone, yung West Philippine Sea. At malinaw yan sa batas ng United Nations Law of the Sea o UNCLOS na nanalo naman tayo sa The Hague, sa Netherlands, sa arbitrary ruling, di ba, sa West Philippine Sea. So sana guys, maging matalino tayo ngayon sa mga iboboto natin na mga maka-China na senador. Alam naman niyo kung sino yan, yung mga dating bata-batuta ni President Duterte. Alam naman natin yan na noong panahon niya, walang kibuan sila sa China. Walang pang-kontra kang maririnig, walang statement. Magpasa hanggang ngayon naman guys, di ba? Magpasa hanggang ngayon, alam natin na yung mga pro-China na mga nasa pwesto sa gobyerno ay kilalang kilala sila. Kaya dapat mag-ingat, alam natin to. So sana gumaya tayo sa mga Taiwanese guys na nagkakaisa sila sa kanilang bayan. Wala na silang pakialam kahit malaki ang China. Basta gusto nila freedom, kalayaan, para nga naman siyempre makagalaw ng mabuti. Nakakagaya sa atin, di ba, nangyari na yung martial law. So ngayon, malaya na tayo, demokrasyang bansa, napakaganda. Gamitin natin dito sa pagmamahal sa bayan, kagaya ng ginawa ng China. So atin mo na panoorin guys, yung mismong balita sa UNTV. Alright? Pasok. Gugi bilang bagong Pangulo ng Taiwan si current Vice President William Lai sa isinagawang presidential election noong Sabado, January 13. Naging makasaysay ng ikatlong termino ng ruling Democratic Progressive Party. Sa kanyang victory speech, pinahayag ni President Lai na pangangalagaan niya ang peace at stability sa Taiwan Strait at mananatiling bukas sa dialogo sa Beijing. 第一个意义，台湾告诉全世界，威权之间，我们选择站在民主这一边。中华民国台湾会继续和国际民主盟友并肩同行。 Umabot sa 72% ang voter turnout mula sa halos 20 milyong registered voters. Nakuha lamang nila ang 40% ng kabuuang boto. Tinalo ni Lai si Kuomintang Party candidate Ho Yo-i at Ko Wen-je ng Taiwan People's Party. Sinabi rin ni President-elect Lai na bukas siya sa pakikipag-usap sa oposisyon sa mga polisiyang makakatulong sa mga mamamayan. 我要在此表达：第一，我会深入研议两位对手的政见和主张，只要是胡国利民、符合国家发展需要的，我都会纳入施政方针。 Ilan sa mga pulisiya nilaya ang pagpapataas ng minimum wage sa mga manggagawa, pagdaragdag ng mental health centers, social housing subsidies, free education sa senior high school, at paggamit ng carbon-neutral energy. Inaasahang ipagpapatuloy nila ang mga programa ni President Tsai Ing-wen, kabilang na ang pagpapalakas ng defense sector ng Taiwan. Manunumpa bilang bagong presidente si Lai kasabay ng kanyang running mate na si Xiao Bi-kim bilang bagong vice-presidente sa Mayo. Amiel Pascual, UNTV News. So guys, napanood nyo, di ba? Talagang nagbunyi ang mga Taiwanese sa pagkapanalo nitong si William Lai. Guys, na talagang makabayan sila. Gustong-gusto nila yung freedom o kalayaan ng kanilang bansa at lalong-lalo na yung mga mamamayan. So, kayo guys, ano sa tingin nyo? Maganda bang siyang modelo to? Huwaran, di ba? Nasa ating bansa, kailangan pagdating sa usapin ng mismong ating bansa, huwag nang pag-usapan kung anumang kulay mo, pula, dilaw, pink, asul. Dapat pagdating dyan, nagkakaisa tayo. Na kung ano yung nararapat o karapatan ng ating bayan, dapat ipaglaban natin yan guys. Diba? Ipaglaban natin yan kagaya ng mga Taiwanese na kung saan hindi sila natitinag, naninindigan sila na ipaglaban ang kanilang bayan ng freedom ng kanilang bansa. Alright? So, ganito lamang po. Abangan nyo sa susunod vlog. Thank you very much.